Muli, magandang umaga sa ating lahat. Happy Sabbath. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo na muli ay mag-aaral ng aklat na manggagaling sa Heaven na libro ni Sister Ellen White entitled His Promise Will Be Fulfilled. So, nasa chapter 2 na po tayo. So, nawa ay bigyan tayo ng Panginoon ng kaisipan na nanggagaling sa langit, mga kaalaman upang at mabuksan natin at maunawaan ang kanyang mga salita patungkol sa topiko na ito. Keynote of Scriptures. One of the most solemn and yet most glorious truths revealed in the Bible is that of Christ's second coming to complete the great work of redemption. To God's pilgrim people, so long left to sojourn in the region, the shadow of death, a precious joy-inspiring hope is given in the promise of His appearing, who is the resurrection and the life, to bring home again His banished. The doctrine of the second advent is the very keynote of the sacred scriptures. So, ito po yung pangunahing tugon sa kasulatan. Ang ikalawang pagparito ni Kristo, ito yung doktrina na mismong pangunahing tugon ng banal na kasulatan. So, nawa ay maihanda po natin ang ating mga sarili bilang bayan ng Diyos, hindi lang kasi nag-aangkin, kundi kailangan na tagatupad din. Hindi dahil napakinggan mo, hanggang doon na lang, kinakailangan na malakaran natin ito. Humingi po tayo sa Panginoon ng gabay upang maunawaan natin, malakaran, maibahagi sa mga tao. Dahil isa sa pinakamalubhang, ngunit pinakamaringal na katotohanang ipinahayag sa Biblia ay ang pangalawang pagdating ni Kristo upang tapusin ang dakilang gawain ng pagtubos. So, nalalaman natin mga kapatid na si Kristo ay namamagitan pa sa atin ngayon. So, kung ano pa yung mga kasalanan natin na hindi pinagsisisihan, nawa ay makita natin ito sa ating mga sarili at malakaran natin ang katotohanan at saliksikin natin ang ating mga puso kung tayo ba ay karapat-dapat. Sa mga biyahero ng Diyos, tayo ay manlalakbay lamang na napabayaang maglalakbay sa relihiyon at lilim ng kamatayan. Maraming mga tao ngayon na hindi alam ang kanilang pinatutunguhan at hindi nakakaalam sa katotohanan. Kaya kinakailangan na ipaalam natin sila nito. Isang mahalaga at nakapagpapasiglang pag-asa ay binibigay sa pangako ng kanyang pagparito. So, isa po itong paalala sa atin upang maihanda natin ang ating mga sarili sa kanyang ikalawang pagparito. Holy men of old look forward to the advent of the Messiah in glory. As the consummation of their hope, Enoch, only the seventh in descent from them that dwelt in Eden, he who for 3 centuries on earth walked with his God, was permitted to behold from afar the coming of the deliverer. So, kagaya ng mga banal na tao noong mga nakaraang panahon, na nagmamasid ng may pag-asa sa pagdating ng ating tagapagligtas sa kaluwalhatian, bilang ang pagtatapos ng kanilang pag-asa. So, tayo ay nabibilang din na mga lingkod ng Panginoon. Kaya kinakailangan na mapabanal tayo dito, na ma-practice po natin, ma-practice po natin ang karakter ni Kristo na matupad natin sa ating mga sarili. Kagaya ni Enoch, ikapitong henerasyon lamang mula sa mga naninirahan sa Eden, siyang sa 3 siglo sa lupa ay lumakad na kasama ang Diyos. So, sa ating buhay ngayon, may mga Enoch din. Nawa ay maging katulad din po tayo ni Enoch na anuman ang mangyari sa kanyang buhay, ma-disappointment siya, ma-failure siya sa kanyang mga hangarin, hindi siya nawala ng pananampalataya sa Panginoon, mas kumapit pa siya sa pangako ng Diyos. Pinahintulutan na masilayan mula sa malayo ang pagdating ng tagapagligtas. So, tayo din, kinakailangan na habang naghahanda tayo, habang naghihintay tayo sa ikalawang pagparito ng Panginoon, kinakailangan na ating masaliksik ang ating mga puso. Maiharap natin sa paanan ng Panginoon ang ating kaso bago pa masirado ang kaligtasan. At anuman ang kasong ito, kinakailangan na sa katuparan natin ang kanyang gawain. Ito ay isang hindi lihim na gawain. Dahil ito ay nare-reveal nga sa ating mga karakter. Sa ating buhay, habang tayo nagsasanay na maging katulad ni Kristo, maraming mga negatibo o mas marami pang depekto sa ugali natin na ma-reveal, na maipapakita. To take His people home, Christ has declared that He will come the second time to gather His faithful ones to Himself. Then shall all the tribes of the earth
mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So upang tayo ay dalhin na ang kanyang mga tao o ang kanyang bayan sa tahanan ng langit. Ipinaalam ni Kristo na darating siya sa ikalawang pagkakataon upang tipunin ang kanyang mga tapat sa kanya. Sa dakong yaon ay magsisimulang magsiparoon ang lahat ng angka ng lupa at kanilang makikita ang anak ng Diyos na pumaparito sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So tayong mga nag-aangkin na bayan ng Diyos, handa na po ba tayo na maiharap ang ating mga sarili sa Panginoon? Kamusta na ang ating kabuhayan, ang ating mga habit, ang ating mga kilos, ang ating mga iniisip? Nadadivert pa po ba sa mga bagay na makalangit? Ang ating mga conversation, ito po ba ay nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon? Nawa ay ito po ay ating bigyang pansin, ating saliksikin, ating pag-usapan palagi. At araw-araw bibigyan niya tayo ng paalala patungkol sa katotohanan. Na kahit tayo ay nagsasanay, kinakailangan na maituon ay sa katuparan natin ang kanyang kalooban. The promise of Christ's second coming was ever to be kept fresh in the minds of his disciples. The same Jesus whom they had seen ascending into heaven would come again to take to himself those who here below give themselves to his service. The same voice that had said to them, "Lo, I am with you always, even unto the end," would bid them welcome to his presence in the heavenly kingdom. So ang pangako ni Kristo sa kanyang ikalawang pagparito ay laging presko sa paningin at sa isip ng kanyang mga disipulo. So ang parehong Jesus sa kanilang nakita na umakyat sa langit, darating din muli upang dalhin sa kanyang sarili ang mga naririto sa ibaba na nag-aalay sa kanilang sarili sa kanyang paglilingkod. So tayo habang naghahanda, ialay po natin ano yung magagawa natin sa napakasimpleng bagay. Ialay natin sa Panginoon ang ating mga gawain na magbibigay kaluwalhatian sa Kanya sa ating mga salita. Ang parehong tinig na nagsabi sa kanila na narito ako palagi sa inyo hanggang sa wakas, ay magpapakilo sa kanila na makasama siya sa Kanyang kaluwalhatiang langit. So ito po yung the same lang din po. Yung nagsabi ang Panginoon sa Kanyang mga disipulo na magiging kasama niyo ako hanggang sa wakas. Same lang din, siya din ang magsasabi sa atin na welcome to His presence in the heavenly kingdom. Napakaganda mga kapatid na tayo ay makakatapos na sa ating gawain dito sa lupa. Tayo ay maihanda na natin ang ating mga sarili sa Kanyang ikalawang pagparito. Those who really love the Savior cannot but hail with gladness the announcement founded upon the Word of God that He in whom their hopes of eternal life are centered is coming again, not to be insulted, despised, and rejected, as at His first advent, but in power and glory to redeem His people. So, tayo, kung tunay tayong umiibig sa ating tagapagligtas, ay hindi maiwasang ipagdiwang ng kagalakan at ang pahayag na batay sa salita ng Diyos na siyang pinag-aasam ng kanilang buhay na walang hanggan ay darating muli. So tayo ay kinakailangan na ma-excite sa ating paghahanda, mapabilis natin yung pagdating ni Kristo. Dahil isa po itong malaking pagpapala dahil magbibigay na siya ng gantimpala sa mga taong naghihintay sa Kanya. These truths, as presented in Revelation 14 in connection with the everlasting gospel, will distinguish the Church of Christ at the time of His appearing. For as the result of the threefold message it is announced, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus, and this message is the last to be given before the coming of the Lord. So, ang mga katotohanan ito na iprenesenta sa Revelation 14, ito ay konektado sa walang hanggang ebanghelyo na kinakailangang ipangaral sa kabayan ng Diyos upang maihanda sila sa Kanyang pagparito. At kinakailangan tayong mga nag-proclaim nito, tayong nag-aangkin na bayan ng Diyos, kinakailangan na ipakita natin sa ating mga gawa ang karakter ng ating Panginoon na tayo ba'y taga-tupad ng Kanyang mga salita. At ang pananampalataya kay Jesus, dahil napakalaking halaga po ito sa atin. Dahil itong mensahe nito ay pinagkaloob sa atin bago siya dumating dito sa lupa. Freedom from sin. This earth has been trodden by the Son of God. He came to bring men light and life, to set them free from the bondage of sin. He is coming again in power and great glory to receive to Himself those who during this life have followed in His footsteps. So,
ang bayan ng Diyos ay magiging malaya mula sa kasalanan dahil nga ang pagtupad, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay isang kalayaan mula sa pagkakasala. Dahil ang mundo natin dito sa lupa ay nagbigay na ng halimbawa ang anak ng Diyos na si Kristo. Siya ay pumunta dito upang magbigay ng liwanag at tayong mga tao kinakailangan magliwanag sa liwanag ng buhay ng ating Panginoon. At magiging, ang lahat ng masisilawan ng liwanag na ito ay magiging malaya mula sa pagkakasala. At sa kanyang pagparito, tayo ay makakatanggap ng kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At tatanggapin natin siya sa ating buhay dahil kasi nga habang tayo naghihintay sa kanya, tayo ay sumusunod sa kanyang mga yapak. The redemption of the purchased possession. God's original purpose in the creation of the earth is fulfilled as it is made the eternal abode of the redeemed. The righteous shall inherit the land and dwell therein forever. The time has come to which holy men have looked with longing since the flaming sword bare the first pair from Eden. The time for the redemption of the purchased possession. So, ang pagtubos sa binentang ari-arian. Tayo ay niligtas ng Panginoon. So, lahat ng ating mga ari-arian ay sa Kanya. Kaya kinakailangan na magamit ito sa Kanyang gawain. Dahil ang orihinal na layunin ng Diyos sa paglikha ng mundo ay natupad sa pagiging ito ang walang hanggang tahanan ng mga tinubos. So, ito yung plano ng Panginoon. Habang siya naghahanda ng tahanan natin sa langit, nawa ay maihanda din natin ang ating mga sarili paano natin na makatira doon. Ang mga matuwid, ang mga magmamana ng lupain ay mananahan doon magpakailanman. Napakaganda pansinin mga kapatid. Ulit-ulitin, nabigkasin sa ating mga bibig ang mga salita ng Panginoon, ang kanyang mga pangako na atin po itong pagkapitan dahil para sa atin ito. Dumating na ang panahon na inaasam-asam ng mga banal mula nang ipagbawal ang unang mag-asawa mula sa Eden. Ang panahon para sa pagtubos ng binentang ari-arian. So, tayong mga tao, mga kapatid, kinakailangan na maihanda natin ang ating mga sarili. Ano man ang ating tinatangkilik dito sa lupa, ay kinakailangan na magamit natin ito sa kaluwalhatian ng Panginoon para maihanda natin ang ating mga sarili sa kanyang pagparito. The redemption of the purchased possession. Sinasabi dyan, God created the earth to be the abode of holy, happy beings. That purpose will be fulfilled when, renewed by the power of God and free from sin and sorrow, it shall become the eternal home of the redeemed. So, ang Panginoon ay naglikha ng mundo upang maging tahanan ng mga banal at masayang nilalang. Ang layunin niya ay matutupad kapag binago ng kapangyarihan ng Diyos at nalaya mula sa kasalanan at kalungkutan ang mga tao, ito ay magiging walang hanggang tahanan ng mga tinubos. So ito po yung layunin ng Panginoon sa atin. Kaya niya nilikha ang lahat para po ito sa atin. Kaya nawa, ang ating mga gawain ay ipagkaloob din natin sa Panginoon dahil siya ang nagmamayari nito. To make all things new, the work of redemption will be complete. In the place where sin abounded, God's grace much more abounds. The earth itself, the very field that Satan claims as his, is to be not only ransomed but exalted. Our little world, under the curse of sin, the one dark blot in his glorious creation, will be honored above all other worlds in the universe of God. So, ang lahat ng bagay na ito, kapag ginamit na natin sa Panginoon, sa kanyang pagparito, ito ay magawing bago ang lahat. So, ang gawain ng pagligtas ay magiging ganap na sa atin. So, sa lugar kung saan naglipa na ang kasalanan, mas higit na magpapakita ang biyaya ng Diyos. Ang mundo mismo, ang mismong lupa ay inaangkin ni Satanas ay hindi lamang ililigtas kundi itataas pa. Ang ating maliit na mundo, sa ilalim ng sumpa ng kasalanan na nag-iisa sa kanyang madilim na bahagi sa kaninningang nilikha ng Diyos ay pararangalan sa ibabaw ng lahat ng ibang mundo sa universo ng Diyos. So, ang ating mundo dito mga kapatid, nagpa-practice lamang po tayo. Paano natin maihanda ang ating mga sarili sa harap ng Panginoon. Nawa ay magamit natin ang lahat ng ating meron sa atin sa kanyang gawain. Cost of redemption realized.
Never can the cost of our redemption be realized until the redeemed shall stand with the Redeemer before the throne of God. Then, as the glories of the eternal home burst upon our enraptured sense, we shall remember that Jesus left all this for us, that He not only became an exile from the heavenly courts, but for us took the risk of failure and eternal loss. So, nalalaman natin ang halaga ng pagtubos. Nawa ay atin po itong mapagtanto sa ating buhay. Dahil iniwan ni Kristo ang langit para po sa atin, para mailigtas tayo. Ano po ba ang aiiwan natin para sa Panginoon? Ano po ba ang isusurrender natin para sa Kanya? Sa oras na ang mga kaluwalhatian ng walang hanggang tahanan ay sumabog sa ating paglalakbay ng mga pandama, tandaan natin na iniwan ni Jesus ang lahat ng ito para sa atin. Kaya, gamitin po natin ang lahat ng bagay na ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil ito po yung pagtubos na tinubos sa atin. Si Kristo ay tumayo bilang ating tagapagligtas sa harap ng trono ng Diyos sa oras na ang kaluwalhatian ng walang hanggang tahanan ay mapasa atin. Bigyan po natin yan ng lugar sa ating mga puso. Jesus suffered to save. I saw the beauty of heaven. I heard the angels sing their rapturous songs, ascribing praise, honor, and glory to Jesus. I could then realize something of the wondrous love of the Son of God. He left all the glory, all the honor which He had in heaven, and was so interested for our salvation that He patiently and meekly bore every indignity and slight which man could heap upon Him. So, ganito mga kapatid, nagsuffer si Kristo para sa tayo ay maligtas. Iniwan niya ang kaluwalhatian sa langit para talaga tayo maligtas, para sa atin. Kaya, nawa ay maging mapagpakumbaba po tayo at matutunan ang mga bagay na naaayon sa Kanyang banal na kalooban. Dahil ang buong langit ay interesado sa ating sa ating kaligtasan. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, sa araw ng Sabat na ito mga kapatid, nawa ay bigyan natin ng lugar sa ating mga puso ang katotohanan. Dahil ang pangako ni Kristo ay talagang sigurado. Kaya sa ating buhay, kapitan po natin ito. Dahil kung sino po ang magtitiis ng hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Dahil panahon natin ngayon mga kapatid, marami nang natupad na hula. Lalamig na sila sa kanilang pananampalataya. Mawawala na sila ng pag-ibig sa katotohanan at sasakop sila sa kasinungalingan. Ngunit ang Panginoon ay hindi siya papayag na aapihin ang kanyang bayan. Magbibigay siya sa atin ng paalala dahil hindi siya darating kapag hindi pa nabibigyan ng katotohanan ang sanlibutan upang maihanda tayo sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay ating ma-realize sa ating mga sarili. Tanungin natin kung kamusta ako sa harap ng Panginoon. Naganap ko ba ang kanyang kalooban? Sinunod ko ba ang bawat bagay, ang bawat simpleng gawain para sa ikaluluwalhati sa Kanya? Nawa ay lakaran po natin na may katapatan at maglingkod po tayo na walang tinatapakang tao dahil mahalin po natin ang Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. At siya na po ang bahala sa atin. Gagabayan niya po tayo tungo sa buhay na punong-puno ng kagalakan. Hindi lang physically, kundi spiritually mga kapatid. Pinagkaloob na sa atin ng Panginoon ang lahat ng bagay na ito. Kaya gamitin po natin ito upang ikaluluwalhati sa kanyang banal na pangalan. Muli, happy Sabbath po sa ating lahat and God bless.